Member KBP. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Halina at samahan ang programang maghahatid ng kaalamang, pangkalusugan at solusyon sa karamdaman. What's up, Doc? What's up, Doc? Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation. The EXL Makabuhay Health Hour. Kasama ang DOH-PITA licensed and certified naturopathic practitioner. Our EXL Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanmigo. Salubungin ang sigla, ang makulay. Magandang araw Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Lalong-lalo na sa ating mga kababayan mula sa iba't ibang sulok po ng bansa. Isang karangalan po at kasiyahan na muli po namin kayo makasama sa isa naman po makabuluhang edisyon ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong kapartner sa kalusugan mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Tayo po ay live na napapakinggan sa buong Pilipinas at syempre sa buong mundo, no? Para sa ating mga minamahal na OFW. Nasaan man po kayo ngayon, naway nasa maayos kayo na kalusugan at kalooban. Particularly na pagbati po sa Metro Manila, sa Katagalugan region, no? Sa mga kabisayaan dyan, mayong adlaw po sa ating tanan, no? Narito naman po tayo para sa 30 minutong kaalaman, kasiyahan at inspirasyon para sa inyong kalusugan at kagalingan. Ang tanong, excited na po ba kayo? Dahil kami po ay araw-araw na excited para makasama po kayo. Handa na po ba ang inyong mga tanong, mga tenga para sa isang masaya at makabuluhang kwentuhan? Dahil sigurado naman po tayo na matutunan ninyo po ang isa na naman pong talakayan na puno ng impormasyon, tips, kwento na hatid po namin sa inyo ngayong araw na ito. Sa lahat po ng ating mga loyal listeners, no, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa ating programa. Sa mga kaka-tune in lang o sa mga ngayon pa lang na nakikinig, no, welcome po kayo sa ating programa. Araw-araw po ginagawa po nating simple ang lahat ng mga paraan para sa kalusugan, no. Maghahatid po tayo ng mga good vibes, makabuluhang kaalaman para sa isang masaya, mas malusog at masiglang pamumuhay. Kaya tara, makinig, matuto at magsaya ng sabay-sabay po tayo. Sama-sama natin gawing makulay ang ating kalusugan. Atid po sa inyo ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang programang ito ay isang tunay na kaagapay tungo sa mas malusog, mas masigla at mas masayang buhay. Kilalanin po natin ang mga produktong patuloy na nagbibigay ng positibong pagbabago sa ating kalusugan, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, EXL Makabuhay Coffee Mix at EXL All-in-One Skincare Oil. Dahil ang EXL Makabuhay, ang aming misyon ay maghahatid po ng mga natural na solusyon para sa mas magandang kinabukasan. At ngayong araw po, no, maghahatid naman po tayo ng isang impormasyon, inspirasyon at kaalaman sa pamamagitan po ng isang masigla at makabuluhang talakayan. Pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamadalas na issue sa kalusugan. Isa rin ito sa top 10 cause of death sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag nating type 1 diabetes. Kayo po ba ay may kakilala na araw-araw na kinakailangan niya magturok po ng insulin? Alamin po natin kung paano nga ba ito nagsisimula ang sakit na ito. Ano po ba ang pangunahing sanhi? Paano ito maiiwasan at paano ito mapapangalagaan ang ating kalusugan? Syempre, tatalakayin din po natin kung paano makakatulong po ang produkto ng EXL Makabuhay na may natural na sangkap na napatunayang epektibo sa pagtulong po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Sa mga kapatid natin na nakikinig po ngayong mga oras na ito, bukas po ang ating linya para sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, no? 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Para sa inyong mga katanungan pagdating sa inyong kalusugan, tuloy-tuloy lamang po sa pag-text, dahil mamaya-maya po ay bibigyan po natin ng pansin niya sa pamamagitan po ng ating texter segment. As I mentioned earlier, no, ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa type 1 diabetes. Ano po ba ito? Paano natin ito nakukuha? Ano po ang kadalasan na kadahilanan po nito? At higit sa lahat, paano natin ito maiiwasan o mai-manage kung sakasakaling meron tayo nito? What's up, Doc? What's up, Doc? Ang type 1 diabetes ay isang uri po ng autoimmune disease. Ibig sabihin, ang sariling immune system ng katawan ay nagiging mistulang sundalo na walang kaalam-alam na inaatake na pala ang beta cells sa loob ng ating pancreas. Ang beta cells na ito ay gumagawa po ng hormones na tinatawag po nating insulin. Malaki po ang papel ng insulin sa ating kalusugan. Kung wala kang insulin, hindi po makakapasok ang glucose, na kung saan ang pangunahing pinagkukunan po ng ating enerhiya sa ating katawan. Sa loob po mismo ito ng cells. Dahil dito,
naiipon po ang glucose sa dugo na tinatawag po nating hyperglycemia. Ang pagkakaiba po ng type 2 diabetes, hindi gaya po ng type 2 diabetes ay nagsisimula dahil po sa tinatawag po nating insulin resistance. May insulin ka nga pero hindi nagagamit po ng wasto. Unlike sa type 1 diabetes ay talagang walang insulin production, nauubos, nasisira po ang beta cells. Sa madaling salita, type 1 diabetes is no insulin production. Type 2 diabetes naman is insulin resistance. According to the data mula sa International Diabetes Federation or IDF from 2023 report na according sa pag-aaral also ng World Health Organization from global prevalence, humigit kumulang 1.5 million katao sa buong mundo ang bagong na-diagnose po ng type 1 diabetes bawat taon. Tinatayan pong 8.4 million katao na may type 1 diabetes noong 2021 at inaasahan po ito na talagang lalago siya o aakyat pa ang bilang na mahigit kumulang na 17 million sa pagsapit po ng 2040 kung walang pagbabago sa access ng pangangalaga at insulin. Pangalawa, age and demographics. Halos 80% sa mga bagong kaso po mga kapatid ay meron pong type 1 diabetes na nasa edad po ng 20 years old below. Lumilitaw po na kahit sino po ay pwedeng tamaan, matanda man, bata man, and even teenager. Mortality and morbidity. Bawat taon tinatayang 35,000 katao namamatay sa unang taon matapos sa diagnose. Karamihan sa mga diabetic ketoacidosis or DKA dahil sa late diagnosis at kakulangan sa insulin. Ang life expectancy sa mga bata na may type 1 diabetes sa high-income countries ay umaabot po hanggang 65 years of age kung marami kang pera. Samantalang sa mga low-income countries, sadly, alas 13 years lang po ang kanilang life expectancy dahil sa kakulangan po ng access at pangangalaga po ng medical. Dito sa Pilipinas, walang eksaktong national registry or data, ngunit tinatayan ng Philippine Diabetes Association at Department of Health na nasa 30,000 hanggang 40,000 ng mga Pilipino na may type 1 diabetes as of noong 2023. Marami po ang tinitingnan out of the pocket expense. Hindi lahat po ng insulin ay covered po ng PhilHealth at local health insurance. Sa kabila nito, may mga NGOs din at support groups tulad po ng Diabetes Philippines Incorporated na nagbibigay po ng tulong medical at edukasyon sa type 1 patient, lalong-lalo na sa mga mahihirap na community. Mahalagang tandaan po na kung hindi maagapan at hindi tamang management ay maaaring magdudulot po ng matinding komplikasyon, kaya dapat lagi po tayong alerto. Hanggang ngayon, wala pang tiyak na natutukoy na nagtitrigger ng tanging responsible na causes po ng type 1 diabetes. Subalit maraming pag-aaral po mga kapatid na ang kombinasyon ng mga iilang factors just like genetic predisposition, may kamag-anak ka, magulang o kapatid na may type 1 diabetes ay may mataas na chances na ikaw po ay magkakaroon din also. Mga HLA genes o human leukocyte antigen na karaniwang nagiging sangkot. Ito ang genes na may kinalaman sa pag-regulate po ng immune response. Pangalawa, autoimmune response. May proseso na kung saan ang immune system ay nagkakamaling inaatake ang beta cells. Ito yung pangunahing mechanism po ng type 1 diabetes. May mga tinatawag kasi na antibodies o antibodies laban sa sariling cells tulad po ng GAD65 or IA2 at insulin auto-antibodies, mga sinyalis na nagkakaroon po ng autoimmune response laban po sa pancreas. Viral infections. Maraming evidences na nauugnay po sa ilang virus katulad po ng enteroviruses, Coxsackie B viruses at Epstein-Barr viruses. Pag-active ng autoimmune process, hindi po nangangahulugang basta mataas ang exposure sa virus ay dahilan kaagad ng type 1 diabetes. Pero sa mga genetic predisposition, maaaring mag-trigger ang viral infections. Pang-apat, environmental triggers. Tinutukoy po ito sa pag-aaral na ang mga pollutants, toxins, kahit diet-related factors, kakulangan po ng vitamin D, early introductions po ng cow's milk sa mga kabataan na maaaring maapektuhan ang immune tolerance. Mahalaga maunawaan po natin ang sakit na type 1 diabetes. Hindi po ito kasalanan ng mga bata o ang ating pamilya. Ang pagkakaroon po ng type 1 diabetes, isa itong sakit na medical at dapat lapatan ng tamang kaalaman at pagmamahal. Ang type 1 diabetes ay kadalasan biglaan ang paglitaw po ng mga sintomas. Kung hindi maagapan, maaari ito mauwi sa diabetic ketoacidosis or DKA. Isa po itong uri po ng emergency just like ang pagkakaroon po ng polydipsia o labis na pagkauhaw. Pwede kang uminom ng masigit pa sa 1 litrong tubig sa araw-araw. Hindi po ito pangkaraniwan na yung tipong palaging nauuhaw. Polyuria, madalas o maraming pag-ihi dahil sa mataas po na blood sugar level. Ang ilang glucose ay naitatapon sa ihi o osmotic diuresis. Kaya madalas ang pag-ihi at madalas ng pagising para magbanyo lalong-lalo na sa gabi. Polyphagia, sobrang pagkagutom. Ay kakakain ka lang, parang gutom na naman agad, dahil hindi po naabot po ng glucose ang cells upang gawing energy. Patuloy ito na naghahanap ng supply ang katawan. Bigla ang pagbaba po ng timbang. Kahit mataas po ang gana sa pagkain, pumapayat ng malaki dahil nagmumula ang enerhiya sa fat stores o muscle breakdown.
madaling napapagod at nanghihina. Dahil hindi natatanggap po ng cells ang glucose bilang fuel, napapagod agad ang katawan. Pagkakaroon po ng experience sa blurred vision o panlalabo ng paningin, mabilis ang pagtaas po ng blood sugar at ang dudulot po ng fluid shifts na mga lente ng ating mga mata. Fruity breath, amoy na parang prutas, sinyalis po ito sa ketones, di keto nga, kundi chemical compounds na naiipon sa dugo at hangin kapag malunok. Nagiging amoy prutas or acetone ito, no? Sakit ng tiyan, pagsusuka, pagkahilo, no? Karaniwang bahagya po ito o bahagi po ito ng DKA na nagiging acidiotic ang katawan. Pagkakaroon po ng infections or urinary tract infections, skin infection, mababang resistensya dahil sa mataas na glucose levels na nagpo-promote po ng bacterial growth. Kung hindi maagap at hindi maayos na ma-manage ang type 1 diabetes ay maaaring magdudulot ito ng malubhang komplikasyon. Hindi lang panandalian kundi pang matagalan na nanghihimay-himayin po natin from acute complication. Number 1 is diabetic ketoacidosis or DKA. Pagkaubos ng insulin, cell na nawawalan po ng glucose, katawan na nag-uubisang gumamit po ng fats para maging enerhiya, ketones na nagpuproduce, nagiging acidic ang dugo at nauuwi sa DKA, no? Mga sintomas po natin kailangan natin tandaan na matinding pagsusuka, pananakit po ng tiyan, matinding pagkalito or confusion, mabilis na paghinga, no? Or rapid respiration, matinding dehydration at fruity breath odor as I mentioned earlier, no? Emergency po ito. Kapag hindi naagapan, pwedeng magdulot po ng cerebral edema, comatose, and even kamatayan. Pangalawa, hypoglycemia o mababang blood sugar. Maaring mangyari kapag sobra ang insulin kumpara sa kinakain o kapag nagpabilis ng exercise nang hindi nagtutugma ang insulin dose. Mga sintomas ito na posibleng pwedeng panginginig, pagpapawis, pagkahilo, pagkawala ng malay. Nakaka-experience din also ng seizures. Kailangan lagi may emergency kit na dala-dala or even ito tinatawag nating glucose tablet, glucagon injection kung sa extreme cases. We have also chronic complication. Number 1 is the macrovascular complication. Ito yung kadalasan na nauuwi sa arteriosclerosis na nagtutulot po ng coronary artery disease or heart attack at cerebrovascular disease or stroke. Mataas po ang chances sa kapag kayo po ay may type 1 diabetes na pwede kayo magkaroon po ng hypertension o dyslipidemia. No? Pangalawa is microvascular complication. Just like ang pagsasuffer po ng diabetic retinopathy. Pagdami po ng abnormal vessels sa retina na maaring mauwi sa pagkalabo o even pagkabulag. Pagkakaroon po ng diabetic nephropathy, unti-unting pagkasira po ng kidney filtration na maaring mauwi sa end-stage renal diseases, ESRD, na marami po tayong na-encounter ng mga ganitong klaseng cases. At dialysis o transplant ang kinakailangan. Pangatlo, itong tinatawag nating diabetic neuropathy, nerve damage sa paa, kamay, and even sa autonomic nervous system na sintomas ng pagkakaroon ng pamamaniid, pangangalay, pananakit o maaaring magdudulot po ng gastroparesis o nanghihina din also sa pagtunaw. Pagkakaroon po ng foot complication dahil sa neuropathy at poor circulation, nagiging mataas po ang chances po ng foot ulcers at infection na kung saan kung hindi maagapan, pwede mauwi po sa pagkaputol or amputation. Pang-apat, psychological at mental health issues. Maraming mga type 1 diabetes na nakakaranas po ng depressive symptoms, pagkabalisa ng hypoglycemia or fear of loss, at pagbagsak ng self-esteem, lalong-lalo na sa mga kabataan. Mahalaga po ang psychosocial support, counseling at support groups para sa mental well-being. Now, when it comes to the management o paggamot po ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, although wala pong kumpletong lunas po para sa type 1 diabetes sa kasalukuyan, subalit may mga tamang comprehensive management upang mabuhay ng normal at produktibo. Ang pangunahing haligi ng paggamot ay ang insulin injections. May iba't ibang klaseng uri po ng insulin, rapid acting, short acting, intermediate acting, and even long acting. Ang kombinasyon ng dalawang uri, just like basal bolus regimen na pinaka-popular, no? Basal insulin or yung tinatawag na long acting para sa baseline insulin needed. Bolus insulin or rapid or short acting ina-injection bago kumain batay sa carbohydrates ingested, no? Insulin pump and continuous glucose monitoring o CGM. Pangalawa is ang blood sugar monitoring, self-monitoring of blood glucose or SMBG gamit po ang glucometer. When it comes to the wellness management, hindi lang insulin at monitoring ang buhay ng type 1 diabetes. Mahalaga rin bigyan sila ng pansin pagdating po sa lifestyle mula sa nutrisyon, ehersisyo, stress management hanggang sa pang-araw-araw na gawain. Importante po ang nutrition at meal planning, carbohydrate counting, na just like makakatulong ito na magkaroon po tayo ng consistent blood sugar levels kung alam mo kung ilang grams ang carbs ang kakainin mo at i-adjust mo yung insulin batay dito, katulad po ng karaniwang formula na 1 unit ng rapid acting insulin ay para sa 10 to 15 grams na carbohydrates, pero iba-iba to depende po sa pasyente. Importante makipag-usap po sa mga nutritional expert and even sa ating programa, no? Pangalawa, complex versus simple carbohydrates. Mas mainam ang complex carbohydrates just like whole grains, legumes at gulay dahil mabagal i-release kaya hindi bigla ang tumataas ang blood sugar. Iwasan at limitahan ang mga simple carbs just like white rice, puting tinapay
tinapay, matatamis na mga pagkain, soft drinks, mga candies dahil malabis po ang pag-spike po ng blood sugar nito. Balanced diet, lean proteins, manok, isda, tofu, mas matagal kang busugin at hindi mabilisang tumaas ang sugar level. Healthy fats, no, just like olive oil, avocado, mani, may mga role sa satiety at hormones regulation. Gulay at prutas, importanteng pinagmulan po ng fiber, vitamins at minerals. Subalit, batayan din ang fructose content ng prutas. Mas mainam ang mga berries, mansanas at peras kaysa sa saging o mangga na mataas sa sugars. Regular meal schedule, maganda po kung may consistent na oras ng pagkain araw-araw, breakfast, merienda, lunch, merienda at dinner, no? Para predictable ang insulin action. Mahirap mag-monitor ang sugar level kung pabago-bago ang oras po ng pagkain. So dapat meron kang regular meal schedule. Importante din also ang mga physical activities, no? Just like aerobic exercise, strengthening the training, no? Flexibility. Mental and emotional health support. Importante po ang family at community support. Napakagandang epekto ito na suportahan mismo ang pamilya, kaibigan at komunidad na sa mental well-being ng type 1 diabetic. Psychological counseling, educational empowerment kasama ang mga mental health at tamang edukasyon kung paano i-manage ang daloy ng emotion sa tuwing nagkakaroon po ng hypo o hyper episodes. Paalala ha, para maiwasan ang komplikasyon, importante po ang regular checkups, just like doing your lab works, HbA1c, kada 3 o 6 na buwan, depende sa control po ng blood sugar. Lipid panels, 1 beses o 2 beses kada taon para makita kung may dyslipidemia. Urine microalbumin, para sa early detection po ng nephropathy. Eye examination kung dilated, 1 beses kada taon kung walang retinopathy, mas madalas kung may nakikitang abnormalities. Foot examination, bawat check-up, suriin po ang mga pulses at sensory po ng function. Tandaan din also ang mga pag-aaral sa tag-init at tag-ulan na. Sa Pilipinas, mas mataas pa ang humidity at temperature na nakaka-apekto sa insulin storage at absorption. Mas mabilis ang breakdown ng insulin kapag sa panahon ng tag-init. Importante po na palaging itago ang insulin sa tamang temperature, about 2 to 8 degrees Celsius sa loob po ng refrigerator, at kung gagamitin, huwag iwanan sa matinding init ng matagal. Now, ang tanong po mga kapatid, makakatulong po ba ang EXL Makabuhay products sa mga ganitong klase uri ng kondisyon? Pero bago tayo tuluyang sumabak sa ating sagot, no? Mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala at huwag kayong bibitaw ha. What's up, Doc? What's up, Doc? Salubungin ang sigla. Nakagamit na ba mo niining EXL Black Coffee? Kini ang kape nga akong gisaligan aron nga makabaton ko og taas nga resistensya og batak nga muscles. Nganuman, kini ra nga kape ang gibuhat siguro sa tibuok kalibutan nga dunay may HMB og peak ATP. Ang may HMB kasagaran na nas gatas na ko makita og sa nga ng mga whey protein bitaw sa mga gapadag kog lawas. Pero what a miracle nga nakita na nako sa kape diri pa gyud sa EXL Black Coffee. Nauna-unaan nga ang kasagaran nga nang hinahanglan gayud og may HMB nga pangpabaskog sa muscle ang katigulangan. Kanang mga nagazumba diha, kanang mga naggandagan diha, walking diha. Sayang ang inyong mga activities ug walay may HMB nga inyong matake kay ang inyong muscle dili na muguot. Para muhugot ang muscle o mga tanggal ang laylay, kinahanglan ninyo ang may HMB. O ang peak ATP nga gipares yun ani. Nga naman, tungod kay ang peak ATP makapataas sa inyong stamina. So kung makazumba mo og 30 minutos, mahimo ng 1 ka oras. Kumudagan mo og 1 ka kilometro, mahimo ng 2 hangtod 3 ka kilometro. Kay mutaas ang inyong stamina, mutaas ang inyong resistensya. Gidungagan pa sa 17 powerful ingredients ng mga herbal nga gipili pag-ayo sa EXL Makabuhay para sa inyo. Mauni ang EXL Black Coffee alang sa mga health conscious, alang sa mga senior citizen nga di gustong mga laylay ang ilang mga muscles, kini ang kape na para sa inyo. Alang sa mga diabetic nga dili gustong mataas ang sugar, alang sa mga high blood nga bawal ang pure nga kape kay magpalpitate, kini ang kape nga para sa inyo. Ako po, si Randy Cañedo, sa radio presenter, EXL Black Coffee. Available sa mga butika, sa inyong mga lugar, groceries, supermarket, EXL Makabuhay Black Coffee. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi
sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. What's up, Doc? What's up, Doc? Salubungin ang sigla. Alright, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga ka-tune in lang, napakainit ang ating usapin ngayon tungkol sa type 1 diabetes na marami sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. At syempre, sasagutin na po natin ang inyong mga katanungan sa EXL Makabuhay kung nakakatulong po ba ito sa type 1 diabetes. Ang sagot po natin dyan ay opo, no? Malaking tulong po ito, no? Tandaan, mahalaga po ang suporta sa ating katawan, lalong-lalo na sa immune system, pancreas, at overall metabolic health. Dito po papasok po ang EXL Makabuhay products. Ima-imahin natin, number 1 is the immune system modulation and anti-inflammatory effects. Ang Makabuhay, Ashitaba, Turmeric, Serpentina at Implant ng EXL Makabuhay products ay may natural na immune modulatory at anti-inflammatory properties. Ang type 1 diabetes ay nagtitrigger ng sobrang immune response kaya napakahalaga na ma-regulate ito. Nakakatulong ang mga ito para hindi po lumala ang autoimmune attack sa natitirang insulin-producing cells. Bukod dito, binabawasan nila ang pamamaga sa ating katawan na kadalasan kasama ng diabetes complication. Number 2, blood sugar regulation. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may cinnamon, insulin plant, ginger at malunggay na kilalang-kilala sa glucose-regulating herbs. May scientific evidences nga na nagpapakita na nakakatulong sila sa pag-improve po ng insulin sensitivity at slowing down sugar absorption sa gut. Kahit sa type 1 diabetes na insulin dependent, mahalaga pa rin po ang pagkontrol po ng sugar spikes. Kapag nabawasan ang glucose fluctuation, mas stable ang kondisyon at mas nababawasan ang risk o complication tulad po ng nerve damage, kidney issues, and even retinopathy. Alam niyo po mga kapatid na ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, it has antioxidant protections. Ang mga ingredients just like vitamin C, mangosteen, guava, rosehip, at spirulina. Ito ay loaded sa antioxidant. Ang oxidative stress na major contributory factor sa pagkasira po ng organs sa diabetes, ang antioxidant ay parang tagapagtanggol po ng cells. Pinoprotektahan mismo ang heart, ang kidneys, ang mata at nerves mula sa damage na dulot po ng high blood sugar. Pang-apat, gut and nutrients absorption support ang EXL Makabuhay products. Ang psyllium husk at agaricus mushroom mula sa coffee ay tumutulong sa digestion at sugar absorption regulation. Kapag healthy po ang gut, mas maayos po ang nutrients absorption at hindi mabilis ang spike po ng blood sugar. Plus, mas mabilis din ang recovery ng ating katawan sa mga sugat at infection na mas pabor sa mga may sakit po diabetes. Panglima, energy, metabolism at pancreas support po ang both combination ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. It has B vitamins, ginseng, HMB na tumutulong sa energy productions at muscle preservation na minsan umihina po ang katawan po ng mga diabetic lalong-lalo na kung laging pagod, walang gana. Ang kombinasyon na ito ay nagbibigay po ng kalakasan at metabolic boost habang pangangalagaan ang muscle mass na kadalasan naapektuhan sa insulin imbalances. Paalala, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi po gamot sa type 1 diabetes pero powerful sila sa adjunct support na pinapalakas nila ang immune system. Tinutulungan ang katawan na ma-regulate ang blood sugar, binabawasan ang inflammation, nagbibigay ng antioxidant at energy na pinapangalagaan ang organs laban sa diabetes complication. Mas holistic ang epekto dahil herbal ito, plant-based at nutritionally therapeutic ang kombinasyon po nila. Safe sila na isabay sa insulin therapy basta guided ang tamang lifestyle, disiplina sa pagkain at konsultasyon sa health expert. At yan kabuang What's Up Doc topic natin ngayong araw na ito naway may nakuha naman po tayo na isang makabuluhang health tips related kung paano i-manage po ang type 1 diabetes. Sa lahat ng ating mga suki tagapagsubaybay ngayon sa mga may health concerns sa kanilang kalusugan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot po ng inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe, 0917-728-1434. Mamaya-maya po ay sasagutin po natin isa-isa ang inyong mga katanungan sa pamamagitan po ng ating texter segment sa mga oras ito. Pero bago tayo tuloy dadako sa inyong mga katanungan sa kalusugan, mag-break lang muna tayo para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? What's up, Doc? What's up, Doc?
Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na. Don't settle for less. Doon ka sa the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. What's up, Doc? What's up, Doc? Salubungin ang sigla. Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programa at hindi ko na ito papatagalin at diretso na tayo sa ating katanungan sa kalusugan. Alright, Doc Glenn, may TB po ako. Hirap po akong huminga, ubong may plema, minsan may dugo at mabilis na napapagod. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products para sa tuberculosis ko? Roberto from Cebu City. Yes po, no? Ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay pwedeng makatulong bilang isang supportive wellness aid sa mga may tuberculosis. Dahil po ang EXL Makabuhay combination na ito ay may serpentina, lagundi, sampong, oregano, guyabano at turmeric na may mga natural antibacterial, anti-inflammatory at lung cleansing properties. Pinapatibay po nila ang immune system na tumutulong sa pag-upa po ng inflammation sa baga. Iwasan ang mga malalamig at malikabok po na pagkain. Uminom ng maraming tubig at iwasan ang mga matatamis. Kumain ng gulay, prutas na mataas sa vitamin C. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule, 2 capsule 4 times a day para sa mga ganitong klaseng cases na before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet sa umaga at isang sachet sa 3 p.m. Alright, consistent is the key. Doc Glenn, may thyroid cancer po ako. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products sa ganitong klaseng uri po ng kondisyon? Nakakatulong po ba ito sa may cancer? Linda from Tacloban City. Alright, ang Makabuhay, ashitaba, neem plant, malunggay, garlic at cinnamon. Sa EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay may mga anti-tumor, immune modulating properties at detoxifying properties na tumutulong na labanan ang pagkalat po ng abnormal cells. Hindi po ito gamot pero malaking tulong po ito na palakasin ang katawan habang may cancer treatment. Ang spirulina, mangosteen at turmeric naman ay may antioxidant na labanan ang mga free radicals at cellular damage. Importante sundin po ang payo po ng oncologist. Kumain po ng whole foods at iwasan ang mga processed. Stress management at quality of sleep, napakalaking tulong po yan. Sabayan po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay capsule, 2 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every morning. Alright, we have another texter, Doc Len. Namamaga po ang gums ko, madaling dumudugo. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products sa ganitong klaseng uri ng kondisyon? George from Digo City. Alam niyo po ba na ang ginger, guava, oregano, cinnamon at vitamin C na nasa EXL Makabuhay products or kombinasyon ng EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may anti-inflammatory, antibacterial at wound healing properties. Tinutulungan itong sukuin ang bakterya sa bibig at i-repair po ang damage sa gums. Dagdag pa dito ang antioxidant sa spirulina at crow's hips na tumutulong sa cell regeneration. Huwag kalimutan na mag-toothbrush, no, kahit paano 2 to 3 times a day with soft breathel. Mag-salt water rinse araw-araw. Kumain po ng prutas na may mayaman sa vitamin C just like calamansi, bayabas, no. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 1 capsule 2 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman at least 1 sachet every day. Consistency is the key, no. At least 21 days straight po yan. Anyway po mga kapatid, no, dahil kinapos po tayo sa ating oras at bago po tayo magtatapos ngayong araw, gusto ko pong ipaalala sa ating lahat na ang kalusugan ay isang napakahalagang kayamanan na pinagkaloob sa atin. Hindi lamang ito tungkol sa kawalan ng sakit, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng masigla at balanseng pamumuhay. Katulad ng kasabihan, health is the greatest gift. Sabi sa 3 John 1:2, minamahal, dalangin ko na ikaw ay maging malusog sa lahat ng bagay at maging malakas sa inyong katawan, kung paanong malakas ang inyong kaluluwa also. Ipinapaalala nito na ang kalusugan ay kabuuhan, physical, emotional, and spiritual. Huwag din natin kalimutan ang isa pang mahalagang kasabihan mula kay Hippocrates, the father of modern medicine,
Let food be thy medicine and thy medicine be thy food. Ang ating mga kinakain ay may malaking epekto sa ating kalusugan, kaya pumili tayo ng mga masustansyang pagkain. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malusog at maayos na kalusugan. Tandaan po natin na ang wellness ay isang proseso na pangangailangan po ng disiplina, tamang kaalaman at tiwala sa sarili. Sa bawat hakbang nating ginagawa, lagi nating piliin ang mabuti at makakabuti. Higit sa lahat, lagi nating idulog po sa ating may kapal ang ating kalusugan dahil siya po ang dakilang manggagamot na nagbibigay po ng tunay na kagalingan at kapayapaan. Sa bawat laban sa buhay, lagi nating alalahanin na kasama natin siya. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy tayong mag-alaga sa ating sarili. Piliin ang kalusugan, piliin ang kagalingan, at piliin ang buong may kapal sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsusubaybay. Muli, ito ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc na kung saan ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all. Nutrasyon ay makabuhay, masagana man. Inyong napakinggan ang programang WhatsApp Doc. Kasama ang DOH-PTA Licensed and Certified Naturopathic Practitioner, our EXL Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanico. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation. Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL Makabuhay Health Hour. WhatsApp Doc. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!